Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, thank God kasi isa na namang bagong umaga ang ipinagkaloob niya sa atin na kung saan muli sama-sama tayong magtitipon upang mag-almusal ng pagkaing spiritual na inihanda sa atin ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, shout out po muna sa mga nakikinig po sa ating YouTube channel. Ayan, sa mga gusto pa pong mag-subscribe, maaari po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na CDCM Reunited The Enlightened Ones, na kung saan mapapakinggan po natin ang lahat ng mga programs na ini-upload po ng ating mga admins sa ating grupong CDCM Reunited. So ayan, bago po tayo makinig o bago po tayo kumain ng ating spiritual food, akin po munang tinatawagan si Sister Baby Joy para sa para sa opening song at susundan po ng opening prayer ng inyong pong lingkod. At the cross I saw my reflection. At the cross I saw the wickedness in me. At the cross I saw my arrogance. At the cross I saw amazing grace. At the cross I saw you crying. At the cross I saw you will pray for me. At the cross I saw your humble heart. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. At the cross I saw salvation. At the cross I saw you forgiveness in me. At the cross I saw the beauty of faith. At the cross I saw amazing grace.
Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa muli panibagong umaga na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat din po, O Lord, na nagkatipon-tipon po kami ngayon upang mag-aral po ng iyong mensahe na nais mo pong ipahayag sa umagang ito. Nawa, Lord, linisin mo po ang aming mga puso, maging ang aming mga kaisipan. Nawa, kung ano man po yung aming mga mapag-aaralan sa gabing ito ay maisapamuhay po namin at maibahagi rin po namin sa iba. Gayon din, Lord, ang speaker na gagamitin mo po sa umagang ito. Nawa, i-bless mo siya. Pakabanalin mo po ang kanyang labi at tila upang nang sa gayon ay maipahayag po niya ng maayos kung ano man po yung nais mo pong iparating sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawaing ito. Ito po ang aming samo at panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon naman po, akin na pong tinatawagan ang ating speaker. Tayo po ay makinig na mabuti at namnamin natin yung pagkaing spiritual na inihanda po ng Panginoon para sa atin. Tinatawagan ko na po ang ating speaker na walang iba kundi si Sister Mary Rose. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon sapagkat binigyan na naman po niya tayo ng pagkakataon na muli ay makapag-aral ng kanyang salita. Pero saglit muna po tayong humingi ng gabay sa kanya at manalangin. Lord God, maraming salamat po muli sa panibagong umagang ito na iyong ibinigay. Salamat Lord dahil muli binigyan mo na naman kami ng pagkakataon na magkasama-sama po sa linyang ito. Lord, sa lahat po ng mga nakikinig, nawa po Lord God, kung meron man pong nakikinig sa YouTube channel na ito na hindi pa po nakikilala sa iyo, imulat mo nga po nawa Lord yung isipan ng sino mang makikinig ng iyong salita. At yun din Lord, buksan mo rin po yung aming pangunawa nang sa gayon Lord mas maintindihan po namin kung ano man yung nais mong ituro sa umagang ito. Inanyayahan po namin ang iyong banal na spirito na siya pong manguna sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atin pong talata sa umagang ito ay matatagpuan po sa Isaiah 41 verse 13. Ganito po ang sinasabi: Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Okay, ulitin ko lang po yung atin pong verse. Isaiah 41 verse 13. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sa buhay po natin, hindi po natin may iwasan na minsan nakakaranas po tayo ng takot. Ano po? Sino ba rito yung pag nakakabalita siya or pag nakakarinig siya ng bad news, natatakot siya? Diba? Minsan, yung isip natin or yung feelings natin sensitive, diba? Actually, honestly speaking, nararanasan ko po ito. Simula po kasi nung nawala yung paningin ko, ako yung tao na madalas ay takot dahil nga buong buhay ko ngayon ang dilim-dilim ng paligid ko. Parang feeling ko laging may nananakot sa akin. So, bilang tao, syempre, lahat naman tayo may kanya-kanyang kahinaan. At aminin ko naman po sa inyong lahat na yan po yung kahinaan ko
na kapag ako po ay nakakarinig ng mga balita na halimbawa sa bagyo, sa baha, or kahit ano pa man ito. Nung nakaraan kasi, narinig ko yung balita na nagkakaroon na naman ng war, nagkakaroon na naman ng bombahan sa iba't ibang bansa. Hindi natin alam kung ano ba yung talagang dahilan at nagkakaroon ng war. Pero alam naman po nating lahat na talagang mangyayari ito dahil ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Pero sabi nga ni Lord, di ba, wag kayong matatakot or wag kayong mababahala dahil hindi pa naman talaga ito yung wakas. Kumbaga, ito lang yung mga sign na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya nararanasan natin na ma-experience minsan yung mga mga lindol, di ba? Ang dami nating kinatatakutan na nangyayari. Kasi yung lindol minsan biglaan din yan. Wala namang go signal yan na katulad ng bagyo. Actually, parehas naman silang nakakatakot. Yung bagyo nakakatakot din. Pero at least, merong signal warning na pwede kang lumikas. Pwede kang mag-evacuate. Pero minsan yung lindol, hindi naman may iwasan. At yung gera din, minsan biglaan na lang din yan. Kagaya po ng nangyari sa Iran, di ba? At yun sa Dubai nga din, binobomba din daw po yung mga airport doon sa Dubai. Kaya ako, nakakaranas ako ng kabalisahan ngayon kasi nandun yung dalawang pinsan ko, tapos nandun yung tita ko. Kaya, eto, ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog ng maayos dahil natatakot nga ako. Bukod sa natatakot na ako, kapag nakakarinig ako ng mga ganyang balita, mas natatakot ako kasi meron akong mga kamag-anak doon sa Dubai. Sana nga makauwi na lang sila. Yun yung lagi naming pinagpa-pray na loobin na lang ng Panginoon na makauwi na lang sila para magkaroon na kami ng kapanatagan. Actually, lahat naman kami dito natatakot din para sa kanila kasi wala namang kasiguraduhan kung talagang safe sila, kaya sa Lord na lang din namin pinagkakatiwala ang lahat. Excuse me lang po. At ayun, alam ko po marami rin pong bagay na nagdudulot ng pagkabalisa sa atin. Nagdudulot ng takot sa atin, po. Sabi ko nga, hindi naman po may iwasan dahil tao lang po tayo. Pero sa kabila ng mga takot kong ito yung Bible verse na tumatak sa isipan ko at naniniwala ako na si Lord mismo, yung Holy Spirit mismo ni Lord yung nagdikta sa akin sa Bible verse na ito para ito yung i-share ko sa araw na to. Gusto ko rin kayong encourage sa lahat ng mga nakikinig sa YouTube channel na ito na po. Kasi nobody's perfect. Minsan sinasabi natin matapang tayo. Minsan sinasabi natin malakas tayo. Pero minsan pag dumarating na yung pagsubok, darating na rin sa point na iiyak tayo, darating na rin sa point na mababalisa tayo. At hindi nga po ito maiiwasan. Po. Kasi tao lang naman tayo at meron din tayong kanya-kanyang kahinaan. Pero wag po tayo magpadala sa mga takot na ito. Ako, although nakaka-experience ako ng takot, talagang sinisikap kong labanan. Ano ba yung dapat nating gawin kapag nagkakaroon tayo ng mga doubts? Ano ba yung
dapat nating gawin pag nababalisa tayo? Kung nababalisa tayo, magbasa po tayo ng Bible instead na mag-isip tayo ng mga negative things. Kasi ito yung nagdudulot sa atin ng anxiety. Minsan yung sobrang takot pala natin, na ko po ito napakinggan ko po ito. Yung sobrang takot po pala natin kapag sobrang binibaby natin, nagkakaroon po pala tayo ng anxiety. Kapag sobra tayo nagpapatalo, sobra tayo nagpapadala sa takot natin, at minsan yung takot din daw po ay nagdudulot po ng depression. Di ba? Pasensya na, medyo maingay sa background ko. Nagdudulot po ng takot or ng depression ang takot. Po? Kaya huwag po tayo magpapadaig, mga kapatid. Palagi po nating alalahanin yung sinabi ng Panginoon. Di ba napakasarap pong pakinggan na si Lord na po yung nagsasabi sa atin na huwag po tayong matatakot. Di ba? Ang sarap pakinggan. Yung unang-una pa lang yung panimula pa lang ng verse. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Akong nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Di ba? Ang sarap sa feeling na mismong yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mismong yung Diyos na sinasamba natin, na sinasampalatayanan natin, yung nagsasabi sa atin, no? Lahat tayo ini-encourage ng Panginoon na huwag tayong matatakot. Ang sarap pakinggan. 'Di ba yung bata minsan, yung batang natatakot, kalimitan ang tinatawag nila kundi yung mommy nila, yung daddy nila, 'di ba? Ano ba yung ginagawa ng magulang kapag nakikita nilang natatakot yung anak nila? 'Di ba yayakapin? Kasi ganun ako nung bata ako. Pag natatakot ako, ang gagawin sa akin nila mama at daddy nun, iyahag nila ako. Lagi nilang sinasabi, nandito lang kami ni mama, huwag ka nang matakot. Ganun di ba? So, ganun din po yung Panginoon sa atin. Pag natatakot tayo, isipin lang natin, kasama natin lagi ang Panginoon. Isipin lang natin na hindi niya tayo iiwan. Diba? Sabi nga ng Panginoon, huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Maraming bagay na talaga namang, or maraming pangyayari talaga na nakakatakot ngayon Kasi diba ito na nga yung sign na malapit nang dumating si Lord, kaya marami na ring nangyayari. Pero instead po na matakot tayo, instead na mabalisa tayo, dapat mas lumapit pa tayo sa ating Panginoon. Mas mag-pray pa po tayo na wag nang tumagal yung mga bagay na kinatatakutan natin. Yun nga, yung mga digmaan niya na yan. Kasi minsan yung mga walang malay nadadamay sila. So, nakakatakot naman talagang balita ito. Ano pa ba yung mga nagbibigay sa atin ng takot? Minsan discrimination, di ba? Minsan parang natatakot kang pumunta sa isang lugar kasi baka makaranas ka ng discrimination, baka makaranas ka ng bullying. Ganun po tayo minsan. Minsan nagkakaroon tayo ng negative na kaisipan. Sa aminin man po natin at sa hindi, alam ko na lahat tayo nagkakaroon ng negative na kaisipan. Pero naisip ko lang, kasi diba ako yung taong madalas matakot. Binubulong ni Lord sa akin. Para saan pa ba yung mga pinag-aaralan mo o yung mga binabasa mo? Kung
kung patuloy ka lang din magpapadaig dyan sa takot na yan. Parang pinapaalala sa akin ni Lord na wala ka bang trust sa akin? Bakit ka natatakot? Kaya I think ito yung verse na tinatak niya sa isip ko na ituro ko. Hindi lang yung sarili ko yung ini-encourage ko, pati kayong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig dito, lahat ng mga kasama natin dito sa line, lahat ng mga kasama natin dito sa or nakikinig po sa ating YouTube channel, lahat po kayo ini-encourage po ng Bible verse na ito. Lahat tayo po. Huwag po tayong magpadaig sa takot. Dahil wala po mangyayari sa atin kung patuloy po tayo magpapadaig sa takot. Lalo lang po tayong hihilahin ito pababa. Pahihinain po tayo ng takot na ito. Hindi lang yung ating physical na katawan, kundi yung ating spiritual. Pahihinain po ng takot na ito. Kaya kung natatakot ka man ngayon, ikaw na nakikinig, lahat po tayo, okay lang po na umiyak. Hindi naman po natin maiiwasan. Kasi alam niyo po, pag pinakita po natin na natatakot tayo, lalo po tayong tatakutin ng kaaway. Pakita po natin na matapang po tayo. Matapang ako kasi meron akong Diyos. Matapang ako kasi meron akong Kristo. Meron akong tagapagligtas. Ganun po dapat yung ating isipin. Bakit nga ba ako matatakot? Meron namang Diyos na nagsasabi sa akin na siya yung magpapalakas sa akin, na siya yung magliligtas, na siya yung tutulong. Meron pong Diyos na nagsasabi nun. Bakit nga ba tayo matatakot? Ano po? Kung familiar po sa inyo yung kantang Ako ang sundalo ng Diyos. O diba? Sabi doon, siya daw ang sundalo ng Diyos. Hindi daw siya matatakot. Kahit saan man daw siya dali ni Lord, hindi daw siya matatakot. Pag nakakaranas po tayo ng takot, isipin lang po natin yung verse na to. At isipin din natin yung awitin na kasama natin ng Diyos. Diba? Maraming bagay na pwede nating gawin kapag natatakot tayo. Pwede nating labanan to. Kung pinapasok man ng kaaway sa isip mo yung mga takot na yan, or sa isip natin yung mga takot na yan, labanan po natin. Gaano man kalaki yung trials, gaano man kalaki ang mga alon sa dagat, gaano man kalakas, or gaano man katindi yung mga bagyo na pinagdadaanan natin, mas malaki pa rin ang Diyos natin sa lahat ng yan. Kayang-kaya nating lampasan lahat ng mga pagsubok na yan, basta't kumapit lang tayo sa ating Panginoon. Kapatid, nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa oras po na ito. Nangungusap siya, nag-aanyaya po ang Panginoon na kung natatakot ka man, lumapit ka sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya at hahawakan niya tayo. Hindi niya tayo bibitawan. Nandyan lang ang Panginoon, palagi nating kasama. Niyayakap niya tayo. Sa tuwing nakikita niya tayong natatakot, nandyan siya para yakapin tayo. Nandyan siya para i-comfort tayo. Kaya, labanan natin lahat ng takot na ito. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Nawa po, meron po tayong natutunan sa umagang ito. Gusto ko lang pong ulitin yung verse bilang pagtatapos. Isaiah 41 verse 13. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Diba? Napakasarap.
Kaya, wag na po tayo magpatalo sa mga takot na yan. Meron po tayong Diyos. Kaya po nating lumaban. Sabi nga, isuot natin yung the armors of God. Yun po yung ating mga sandata. Ang kanyang mga salita. Yun po yung ating panglaban. Hindi na natin kailangan ng anumang espada or tabak. Dahil yung salita pa lang ng Panginoon ay kaya nating ipanglaban sa anumang mga pananakot na ginagawa ng kaaway sa atin. So, yun lamang po ang maishashare ko sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon at God bless po. Ayan, amen. Maraming salamat, Sister Mary Rose, sa napakagandang mensahe na ibinigay mo sa amin ngayong umagang ito, no? Tunay nga na ano man yung mga alalahanin natin sa buhay, ano man yung mga bagay na nakakapagpabalisa sa atin, tunay nga na wag nating paghariin sa buhay natin yung mga takot at kabalisahan na yan, ano? Kasi higit na mas malaki yung Panginoon kaysa sa lahat ng ating nararanasan. Kaya labanan natin kung ano man yung takot na nararamdaman natin, kung ano man yung mga kabalisahan na nararanasan natin. I-lift up lang po natin ito sa Panginoon dahil higit na malaki ang Panginoon sa anumang suliranin, sa anumang fear or kabalisahan na ating nararanasan. So maraming salamat, Sister Mary Rose. Tinatawagan ko naman po si Brother Joseph para po sa mga prayer concern. Sama-sama po tayong manalangin at sama-sama nating ipanalangin ang lahat ng ating mga concerns. Especially yung bansang ito, no, na talaga namang nakakagulo-gulo kasi ngayon sa iba't ibang bansa, no? Kaya itaas din natin sa Diyos yung bansang ito na huwag niyang pababayaan ano man yung kaguluhan na mangyari. Yan, go ahead, Brother Joseph. So, yun. Magandang umaga. Ayan. So, totoo nga po, na kung matakot ka sa mga bagay-bagay, kailangan natin talaga ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang armor to make us become braver to face all the challenges to our life. Hayaan natin na huwag maghari ang takot sa ating mga puso. So ngayon po ay ipakita natin yan sa pamagitan ng tapang ng loob na magipag-usap sa ating Panginoong Diyos na buhay at magpakumbaba po tayo sa Kanya sa oras po na ito. Atin pong ibigay sa Kanya ang buo nating pagtitiwala, buo nating pananampalataya na Kanyang sagutin ang ating mga panalangin. So sa oras po na ito mga kapatid, atin pong ipanalangin siyempre ang prayer request ng isang kapatid na si Brother Daniel na maooperahan po yata ng bato, kidney yata, bato sa kidney. So ipanalangin natin na maging successful ang kanyang operation and God will provide their financial needs to make this operation become a good and successful. Ganun din, panalangin pa rin natin siyempre ang family, friends ni Sister Angela Montaño na siya po ay yun nga, she passed away sa mga nakaraang araw. Ayan, so hilingin pa rin natin ang comfort ni Lord sa kanyang families. Ipanalangin din natin ang mga churches, na anumang all over the world na magkaroon sana ng pagkakaisa ng mabuting katuruan para sa mga membro nila, na hindi paramihan ng membro sana ang mangyari kundi at hindi siraan din sa ibang doktrina ang kanilang pairalin, kundi kung ano lang nawa ang sabi ng Diyos sa banal niyang kasulatan ang siyang ibahagi ng mga preachers na ito, Lord, na ito. Ang anumang denominasyon, anumang sekta, panalangin natin sila. Ang mga missionaries natin, siyempre panalangin rin natin sila na ang Panginoon ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay. Meron din,
panalangin rin natin siyempre ang mga nangyayari sa mundong ito. This is the sign of time of end of time. So panalangin natin na ang Panginoon ang siyang mag-bless at magproteksyon sa sa mga believers, na ang Panginoon ang siyang gumabay sa kanila at magpalakas sa mga ganitong pangyayari na nangyayari ngayon sa ating mundo. Panalangin din natin ang ating bansang Pilipinas, ang mga leaders natin, na ang Panginoon ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay, na ang being godly leaders ang maghari sa kanila. Ganon din, panalangin din natin ang mga tao na nasa lansangan, natutulog sa lansangan. So ipanalangin natin na patuloy silang gabayan ng Panginoon. At siyempre, ang CDCM, officers and members, ang mga family ng bawat isa, ipanalangin natin ang lahat ng ito. So, sa ating mga ka-YouTube channel, kung meron kayong mga pre-request, anumang pre-request yan, ay i-type, mag-comment lang dyan sa ating comment box at i-share nyo yan at ating pagtulong-tulungan yan, ipanalangin sa ating Panginoong Jesus. Kung hindi naman at gusto yung privately, pwede nyong i-text yan sa number na 0985 867-8322 0985-867-8322 para yan ay ating mabasa at pagtulong-tulungan nating ipanalangin sa ating Diyos na buhay. So ngayon po mga kapatid ay tayo po sabay-sabay na manalangin, dumulog sa ating Panginoon at magpakumbaba sa Kanya. Saan man kayo naroon ngayon ay sumabay po kayo sa ating pananalangin sa umaga pong ito. So manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig sa amin. Ikaw ang Diyos na di nagbabago magpakailanman. Andito po kami, humihiling ng iyong tulong, ng iyong paggabay, at tinihiling namin ang iyong kasagutan sa aming mga panalangin ito. Alam po namin na mga kasagutang ito ay yung ang panalangin na ito ay yun ang alam sa mga puso't isipan. Pero Panginoon, nandito po kami, aming inihayag sa iyo, Lord God, ang mga panalangin namin ito. Aming pinapanalangin ang aming kapatid na si Brother Daniel. Lord, hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanyang buhay at ikaw po nawa ang siyang mag-bless sa kanya. Panginoon, kamutin mo po siya at kanyang operation sa kanyang bato ay hiniling po namin na maging successful nawa ito at maging gumaling siya kung ano ang naramdaman niya dahil sa batong ito, Lord God. Lord, i-bless mo po ang kanilang financial needs na pangangailangan at i-provide mo po, Panginoon, upang may isaputupad ang operation na ito, Lord God. Ganon din, we are praying sa aming kapatid na si Angela Montaño that she passed away, and we know that she is in your hand right now, Lord God. Lord, ang kanyang mga iniwan na family and friends, Lord God, na nagdadalamhati sa oras na ito, comfort them, embrace them, Lord God, at iparamdam mo po sa kanila na si Sister Angela ay keep and sound na sa iyong piling, Panginoon. Lord, haplusin mo po ang kanilang mga sila, Lord God, and ikaw po ang siyang mag-comfort sa kanila, Lord God. Let them feel your presence into their life, Lord God, and let them have your words into their life, Lord God, that if they want also to be saved, Lord God, they must accept you into their life, and they must do what you want them to do, Lord God. Hallelujah. Lord, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Ganon din, Panginoon, aming dinudulog ang mga churches, any denomination or sect on that, Lord God. Hiniling po namin na ang pagkakaisa ang siyang maghari sa mga churches na ito, na hindi siraan ng mga doktrina to doktrina ang nangyayari, kundi pagkakaisa sana sa iisang adhikain na maibahagi ang tunay mong mga gustong katuruan sa mga membro, na hindi paramihan ang membro ang siya maitanim sa isip ng isang church, kundi
paramihan ng souls na mai-save patungo sa iyo, Panginoon. Lord, help these ministers, help these preachers, help these churches, Lord God, to preach your word, Lord God. Write the word of yours, Lord God. Kung ano lang ang katotohanan na sinasaad mo sa iyong kasulatan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We are praying also sa mga missionaries na they are sacrificing themselves, their time, their families, just to preach your word all over the world, Lord God. Lord, in times that they have a disappointment, in times that they have a dismayed, in times that they are discouraged, Lord God. Lord, help them and strengthen them, Lord God. At hayaan mo na magpatuloy sila sa anilang mga gawain na iyong iniatas sa nila. Provide their financial needs, Lord God, to continue to their to your ministry, Lord God. I-bless mo ang mga missionaries namin na ito, Lord God. Hallelujah. Ganon din, we are praying for this for our world, Lord God. Ngayon po ay kabi-kabila ang mga nangyayaring sakuna, gaya ng mga digmaan sa iba't ibang mga bansa, mga lindol, landslide, typhoon, sakit, at ano pang mga pangyayari na alam namin na ito ay naisad mo na sa iyong salita na this is the sign of end times, Lord God, end of time, Lord God. Lord, we are praying, Lord God, na yes, this is your sign, Lord God. But we know, Lord God, that many believers ay natatakot na dahil sa mga pangyayaring ito. Sa aming mga nanampalataya sa iyo, Panginoon, hayaan mo nawa na mapalakas kami at hayaan mo na maging mas matibay kami sa mga pangyayaring ito na mas lalong magtibay sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, na aming makapangyarihan. Lord, ikaw pong magpalakas sa amin at proteksyon mo ang bawat believers, Lord God, and help them to be more growth into their spiritual life, Lord God. Lord, we are praying also to this country, Philippines, Lord God. Pinapanalangin namin ang aming mga opisyales, ang aming mga politicians, Lord God, na namumuno sa bansang ito. Lord, let them feel the godly leadership, Lord God. Lord, hinahayin po namin na ikaw ang siyang mag-bless sa kanila. Itouch mo po ang kanilang mga puso't isipan na hindi po sa yung mga kamutihan sana para sa mamamayan ang kanilang gagawin. Hindi sana kabutihan lang ng kanilang mabulsa o ano po mang mga gusto nilang ginagawa. Na hindi sana makamundong gawain o paglilid ang kanilang ginagawa, kundi paglilid na mayroon paggabay sa iyo, Panginoon. We are praying for our President down, Lord God, to the lowest position, Lord God. Hallelujah. I-bless mo po sila, Lord God. We are praying also to the people who are out there in the streets, that they are sleeping in the streets, Lord God. Sa lansangan, Lord God. Lord, give them a comfort zone, Lord God. Bigyan mo po sila ng mas magandang bahay na kanilang pagtulugan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng trabaho na kanilang papasukan, Panginoon, upang sila ay mamuhay rin ng normal, and let that blessings that they have, Lord God, will be used to be them to praise you, to be them a living testify that you are a really good Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We are praying also sa CDCM United, sa aming mga officers, Lord God, na namumuno dito. Minsan sa aming mga buhay ay tulungan mo po kami, Lord God, na lahat ng mga decisions namin ginagawa para sa grupong ito ay mayroon sana yung mailuwalhati ka, Lord God, na merong papakumbaba aming mga officers na gawin namin ito for your ministry, Lord God. Hallelujah. Sa aming mga members na hindi pa nanampalataya sa iyo, hiniling po namin ang iyong magpag-bless sa kanilang mga buhay at hiniling namin na ikaw ang siyang gumabay sa kanila. Lord, sometimes we are not have these devotions, Lord God. Lord, hiniling po namin ang iyong pag-bless, Lord God, sa amin upang ganun pa man na wala kaming mga ganitong public engagement. Lord, hiniling po namin na maging ang aming
personal na devotion ay itas mo po ang mga puso upang makapag-usap kami sa inyo personally, Lord God, sa aming mga personal devotions. Ang mga members na hindi pa nanampalataya sa iyo, Panginoon, we are hiniling po namin ang iyong paggabay sa kanila. Itas mo po ang kanilang mga puso't isipan at hayaan mo naman ang palataya sila at magamit nila ang kanilang buhay na magpuri at magtiwala sa iyo, Panginoon. Nagamitin nila ang kanilang mga talent, magkaroon sila ng tapang ng loob, nagamitin ang mga meron sila upang papurihan ka O Diyos. Hallelujah. Lord, ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang madakila, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig sa amin. Hiniling namin na ang mga prayer na ito naming hiniling ay iyong narinig at alam po namin na nandyan ka para sa amin. We are praying also for our families, Lord God. We are praying na ikaw ang mag-bless sa family ng bawat isa sa amin. Ikaw kung mayroong mga sakit sa oras na ito, Lord God, ang pamilya ng bawat isa, we are extending our prayers to them, Lord God. Heal them and hayaan mo na magkaroon sila ng kalakasan sa ilang katawan, physical na katawan at spiritual na pangatawan, Lord God. Lord, bless all our families and protect us, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka at alam po namin na meron pa man kaming hindi pa nahiling sa iyo, pero ang aming puso at isipan ay alam mo, Lord God. Lord, hinihintay po namin ang iyong mga kasagutan sa mga prayers namin na ito, Lord God. Maraming salamat. Pinupuri ka, pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ng Jesus, aming ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba, Lord God. Aming lahat ng mga panalangin to ay aming dinudulog sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Ayan. Maraming salamat, Brother Joseph, sa pagpapanalangin ng ating mga prayer concern. Ayan, mayari lang po, no, kung kayo po ay may mga prayer request, maaari po kayong mag-comment sa ating YouTube channel at babasahin po yan ng ating mga admins upang atin pong maipanalangin ano man yung mga prayer request po ninyo. So, maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. Maraming salamat din po sa mga nakinig sa ating YouTube channel. Magkarinigan po muli tayo sa mga susunod pa nating mga devotions at iba pa pong CDCM Reunited programs. So ngayon naman po, akin na pong tinatawagan ang ating closing song na walang iba kundi si Sister Gemaline Nangay at susundan din po ng closing prayer ng ating speaker na walang iba kundi si Sister Mary Rose Ibian. Ako po ang inyong naging presider sa gabing ito. Sa umagang ito. Sorry po. Ako po ang naging presider sa umagang ito. Ako po si Seychelle Ann Ibian. Muli, maraming salamat and God bless everyone. But I long to rest in the arms of faith.
precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at niluluwalhati ka po namin sa oras po na ito. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo na muli ay amin na naman po napagbulay-bulayan sa oras po na ito. Lord, dalangin po namin, Lord, na ang salita pong ito ay patuloy nawa na magbigay kalakasan sa amin, Lord. Magbigay nawa po ng karunungan, Lord, ang iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan, Lord. At nawa, Lord, hindi lamang basta narinig po namin, hindi lamang basta nabasa po namin, kundi maisapamuhay din namin nawa ang salita mong ito. At tulungan mo rin po kami na ma-share po ito sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa iyo. Lord, patawarin mo rin kami, Lord, kung minsan hindi po namin nasusunod ang iyong mga salita. Nawa, Lord God, patnubayan mo po kami sa buong maghapon po na ito. Ano man po yung aming gagawin, no Lord. Ikaw po nawa ang patuloy na manguna po sa amin hanggang mamayang gabi. Maranasan po namin ang iyong divine protection. Maraming salamat, Lord God. Lahat ng aming mga kahilingan, ikiniklaim po namin na tinupad mo na po. Purihin ka, luwalhatiin ka. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.